Ang Ebanghelyo ay mula sa aklat ni San Marcos, Kabanata 4, talata 35 hanggang 41. Ang pagninilay ay mula kay Father Richard Largos. Dito sa Ebanghelyo nating narinig ang kwento tungkol sa pagtawid nila sa kabilang ibayo ng ating Panginoon at ng kanyang mga alagad. Suddenly, sila'y humarap sa malakas na unos. Si Jesus ay natutulog. Ang lakas-lakas ng bagyo, ang lakas-lakas ng alon, tapos si Jesus ang sarap ng tulog. Sa karaniwan, hindi ka makakatulog sa ganong pangyayari, pero si Jesus dito ang sarap ng tulog. Kaya nga nang gisingin siya ng kanyang mga alagad, ang tanong nila, Panginoon, baliwala ba sa iyo na kami mapahamak? Minsan, ito yung tanong natin sa buhay. Kapag marami tayong problema, kapag binabagyo tayo at inuunos sa mga hirap at pasakit at problema sa buhay. Ito yung tanong natin sa Diyos kapag tayo nagdarasal. Panginoon, nakikinig ka ba? Bakit parang tulog ka? Wala ka bang pakialam sa akin? Wala ka bang pagmamahal? Akala ko ganito ka, akala ko ganyan ka. Ang dami nating hinaing sa Diyos, pero okay lang yan. Pero tignan natin kung anong kayang gawin ni Jesus. Tignan natin yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Lagi nating tatandaan na si Jesus ay mas makapangyarihan kaysa unos, bagyo, at sa mga problema natin. Kung nahihirapan tayo, kung nabibigatan tayo, kung natatakot tayo sa buhay, ito yung ito yung mga oras at pagkakataon na mas kailangan natin si Jesus. Hindi para awayin siya, kundi upang humingi ng tulong sa Kanya na pahupain ang bagyo. Lalo na yung bagyo sa ating isip at sa ating kalooban. Yung sobrang pag-aalala natin, sobrang pagkatakot natin sa buhay dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Minsan mas lalong nagpapahirap at nagbibigay sa atin ng pagabagabag yung salitang tiwala. Kapag ipinagkatiwala natin ang lahat sa Diyos, lalong-lalo na yung mga bagay na piling natin hindi natin kaya, nararamdaman natin dahil tinuturuan tayo ng Diyos na isuko mo, ipagkatiwala mo yung mga pangamba mo, yung mga takot mo, mga pasakit mo. Kapag natutunan nating ipagkatiwala yun, isuko yun sa Diyos, doon lamang magkakaroon ng kapanatagan. Doon lamang papayapa ang bagyo, unos sa ating buhay. Mga kapatid, isuko natin para humupa ang bagyo sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin Diyos, turuan mo kaming lubos na magtiwala sa iyo upang humupa at tumayapa ang mga unos sa buhay namin. Amen.